Yun, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod Ronde News TV. Magandang patuloy sa ating topic. Magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Mayroon ba talagang namumuong kudita? Dahil nga itong si Gerald Browner, nabanggit niya sa kanyang press conference na hindi solusyon yung kudita para labanan ang mga problema sa ating bansa. Dapat pumili ng karapat-dapat na mga politiko sa darating na halalan, mga kababayan. Bakit yan nabanggit ito ni Gerald Browner? Kaya nga si Ma'am Joyce nagtanong din sa akin, bakit ba si Gerald Browner parang nakikialam sa darating na halalan ngayong Mayo, mga kababayan? Hindi kaya mayroon ding nagkumpas nito, ha? Alam naman natin na itong si Gerald Browner ay kayo na bahala kung basta, mga kababayan, kung kaninong tao itong si Gerald Browner. Pero ayon naman kay dating Gerald Macanas, wala naman daw siyang nasagap na balita pa na magkaroon ng kudita nga. At hindi din sang-ayon itong si dating Gerald Macanas sa kudita, dahil nga siya mismo ay nakasali na sa nangyaring kudita noong 1989. Kaya ayaw niya na magkaroon ng kudita sa ating bansa, mga kababayan. Kahit na maraming problema, siguro kaya naman siguro na resolbahin, hindi sa pamamagitan o hindi sa kudita na yan, mga kababayan, dahil nga magkakalaban-laban lang yung mga men in uniform. Magkakaroon lang na talagang pagkawatak-watak lalo. Yun ang mga kababayan, huwag na nating patagalin, alamin natin na mismo kay Gerald Macanas kung meron ba talagang namumuong kudita. Pero para sa akin, para sa akin lang ito, opinion ko lang, hindi naman siguro magsasalita itong si Gerald Browner din kung wala talaga siyang kahit maliit na mga balita, informasyon na magkakaroon ng ganyang kudita, mga kababayan. Ito na, huwag na natin patagalin, sabay-sabay natin itong panoorin. May natanggap akong text message kagabi sa isa kong subscriber from Ozamis City. Sabi niya, General, baka na ay intelligence report about sa kudita. Kasi press con ni General Browner, sinabi niya na tangkilikin ang coming election. Hindi kudita ang sagot sa mga hinaing ng bayan. So, marami pa akong ibang nabasang post ni na Crisette Laureta Chubayon, Joey Di Bebre, Doc Loren Badoy, nag-react dito sa pahayag ni General Browner na hindi kudita ang solusyon sa hinaing ng bayan. So, tinatanong, sino ang magkukudita? Meron ba? Kaya ito, yung subscriber ko sa Osamis, napaisip tuloy kung meron bang mga hungihong, meron bang rumors tungkol sa kudita. Ang sagot ko sa kanya is, wala naman. Sa totoo lang, wala akong nababalitaan tungkol sa kudita. Kailan, ipaliwanag ko mamaya, maraming hinaing, even within the military organization, active in reserve. Ipapaliwanag ko mamaya sa pamamagitan ng article na sinulat ni Lieutenant General Aurelio Baladat, isang respetadong general, PME graduate 1982, na malalaman natin doon na may hinaing ang mga men and women in uniform. Okay, iparinig ko muna yung press con o pahayag ni General Browner. Ang panawagan ko sa ating mga kababayan, gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling na liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas
bukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto nating maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military kudeta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon. Dito po tayo magtuon ng pansin. Ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni General Browner na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa Okay, so agree ako doon sa sinabi ni General Browner na hindi solusyon ang kudita. Against ako sa any kudita kasi naranasan ko na. Napasama ako sa 1989 kudita. Walang maitutulong na maganda sa bansa ang kudita. Eleksyon. Tama naman yun. Kaya lang, nawawalan na ako ng tiwala sa eleksyon natin ngayon. Yung nangyari sa Tacloban o sa Leyte, yung kalaban ni Speaker Martin Romualdez, si Nini Bacale, hindi naman siya formal na dinisqualify ng COMELEC. Pero nasa listahan. Kasama naman si Nini Bacale doon sa qualified candidates. Nasa listahan ng COMELEC. Bakit paglabas ng balota, wala na yung pangalan niya? Ayun, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, pambabastos na yan. Iyan na, yung AKAP. Bakit hindi may pagpaliban ang pagbibigay ng AKAP after election? Tama. Ang COMELEC nagbigay ng exception, magbigay ng ayuda, before election. Ano ba yung AKAP na yan? Klaro naman yan na legalize vote buying. Kaya, kahit totoo na election, mamili tayo ng right person on the right job. Kaya lang, yung condition natin ngayon is wala na. Nawawala na yung sanctity of the ballot. Itong nangyayari sa ating political system. Dahil yung mga ayuda na yan, tapos yung ganyan na bigla na lang i-disqualify ang mga i-disqualify or tinanggal sa balota. Hindi na yan. Matagal na panahon na hindi ako bumoto. 1992, presidential election, Ramos versus Miriam Defensor Santiago. Bumoto ako. Binotohan ko si Miriam Defensor. Biglang natalo. Nag-focus, nanalo FBR. Mula noon, hindi na ako bumoto. Nawala na ako ng sistema sa election system natin. Bumalik lang akong bumoto itong 2022 kasi nagkaroon ako ng pag-asa na wow, bayan babangon muli. BBM. Noon, bumoto ako dahil may pag-asa ko kay BBM. Ngayon, wala na. Bakit nagkakaroon ng problema sa bayan? Because of very weak leadership. Budol. Nabudol po ako. I don't know kung nabudol din kayo. Kaya, I don't know, this year, boboto pa ba ako? Grabe, yung legalized vote buying. Okay, punta tayo sa sinasabi ko na itong si Lieutenant General Aurelio Balada, isang respetadong general, PMI Class 82, sumulat siya ng article sa Manila Bulletin. Sinabi niya, may lumalalang discontent among
active and retired members of the AFP dahil sa dalawang problema. Number one, yung perceived corruption sa bansa. Talamak ang korupsyon. Mismo si Katunying na isang diehard Marcos supporter, sabi niya, garapalan na ang korupsyon nangyayari sa ating bansa. Dapat magsalita na ang Pangulo tungkol nito kasi kung tatahimik lang siya, kinukonsinta niya ang korupsyon. Wala, ang Pangulo, wala naman siyang reaksyon tungkol sa korupsyon. Yung 2025 national budget, the worst, most corrupt budget in the history of our country. Pirmado na. Si Justice Supreme Court Justice Antonio Carpio, galit na nananawagan na ng people power revolution dahil grabing pagtratraidor, pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga ganon. So, ayun, according to Lieutenant General Aurelio Baladad, yung mga nakausap niyang both active and retired members of the AFP is gre-reklamo na sila sa perceived corruption sa bansa, and ang statement pa ng isang opisyal na nakausap niya is, are these the leaders we risked our lives for? Ito ba yung binubuhis natin ng ating buhay, tapos ito ang mga leaders natin na kaliwat kanan ang korupsyon? Nako, delikado yun. Ano pa? Pangalawang issue ng mga men and women in uniform, yung promotion system based na sa political patronage or connection, hindi na based on merits. So, yun po ang hinaing ng mga men and women in uniform according to Lieutenant General Aurelio Baladad. Ito, isa na lang. Binisita ko ng isang retired colonel last week. Ganyan din, mayroon siyang nakausap na isang colonel. Pag hindi ito maagapan, sabi daw ng isang active ito, may mangyayaring masama. Ganun lang. Hindi ko na rin i-detalye. Kaya lang, medyo nasyak ako lang. So, totoo pala yung sabi ni ex-senator Trillanes na mayroong namumuong discontent among the ranks, especially the junior officers, sabi ni Trillanes. At pag hindi natanggal ng administrasyong ito si BP Sara through impeachment, delikado, baka hindi matapos ng PBBM administration ang kanyang termino. Yan po ang prediction ni ex-senator Trillanes. So, to me, as of now, wala namang naririnig na kudita, meron lang hinaing ang mga men and women in uniform. Yun ang mga kababayan, matindi din yung mga binitawang salita nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi nga, pag halimbawa nga daw hindi matanggal sa pamamagitan ng impeachment itong si Vice President Sara Duterte, itong si si Marcos Jr., mga kababayan, ang matatanggal bilang presidente. Sinong papalit, mga kababayan? Sinong papalit? Sino bang gusto ninyo na pumalit? Siyempre, itong ating Vice President na si Sara Duterte. Ang masama lang nito, kung halimbawa talagang uusad itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, matatanggal, papalit na maging Vice President itong si Tambaluslos, mga kababayan, itong Speaker. Tapos, tatanggalin na naman itong si Marcos Jr., mga kababayan, dahil nga itong si Romualdez nakipagsabuatan ito sa Makabayan Black, itong mga front ng makakaliwa, mga kababayan, nakikipagsabuatan ito yung may pakana sa nangyayari ngang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun ang kaya nga itong Iglesia ni Cristo din hindi na rin nagustuhan yung nangyayari dito sa ating bansa, kaya mananawagan sila ng kapayapaan. Mayroon silang gagawin nga na peace rally bukas peace sa may diyan sa may Lunita, diyan sa may Quirino Grandstand, mga kababayan. At naka-ready na, handang-handa na talaga itong Iglesia ni Cristo bukas, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at yun na nga,
itong sinasabing kudita, itong mga ibinubunyag nitong si dating General Macanas, wala naman daw, pero mayroon daw mga active pa na mga men in uniform na talagang mayroon silang mga hinaing sa ating pamahalaan ngayon. Kaya nagulat din siya, mga kababayan. Yun na dito lang muna. At bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay sino ba itong ating shoutout? Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Mira Flor Soto. Excuse me, kay Bernardo Ampungan. Shoutout na rin kay Hermando Morfon. At shoutout kay Ma'am Berge Berheligios ng Pulilan, Bulacan. Kay Adel Salazar, shoutout. Mercedita Ramos, shoutout na rin kay Rio Velasco at kay Ernie Valencia. Lala Defender, shoutout at kay Eulogio Malasarte. Yun ang andito lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.